Matalino si Samuel. Nangunguna din siya sa klase nila. Minsan kung may mga tanong na nahihirapan akong sagutin ay nagpapatulong din ako sa kanya. Thank you, Sam. Wag na, kaya ko na to. Si Danny na lang ang tulungan mo. Wag na, Samuel. Libre mo na lang kami ng merienda ni Priscilla. Mabilis nitong sabat na hindi nakatingin. Umili ka muna dun sa kantin. Kanina pa hindi kumakain yan si Priscilla. Gusto yatang magpakabaliw dyan sa plates niya. Latan niya nito at patuloy lang sa ginagawa niyang plates. Oo nga pala, tama sa Danny. Kanina pa walang laman ang tiyan ko. Napatigil ako saglit dahil nakaramdam ako ng gutom. Kanina pang 11:00 ang huling kain ko. 4:00 natin di ko malang napansin ang oras sa sobrang dami ng trabaho. Kaya pala kumakalam ang sikmura ko. And why is that, Priscilla? Anong balak mo? Bakit hindi ka kumakain? Seryosong tanong nito sa akin. Alam kong hindi na maganda ang mood nito. He always reminds me and Danny na kumain ng wasto at dapat sa tamang oras. Kaming dalawa kasi nitong kaibigan ko. Makapag-noodles lang okay na. Swak na sa amin iyon. Minsan kape nga lang at tinapay ay okay na. Lalo na pag gipit kaming dalawa. Alam mo na, buhay estudyante na sariling sikap. Buti sana kung palagi marami racket namin dalawa ni Danny. Lalo na ngayong marami na rin ang nagbebenta online. Yung mga suki na lang namin ang regular naming customers. Minsan, hindi rin kami makakapag-silent sa palengke kasi maraming plates na dapat tapusin ngayong graduating na kami. Ay buhay, ang hirap pag mahirap. Kailangan doble sipag at tiyaga palagi dahil kung hindi, tiyak nga kaming dalawa ni Daniela. Busog pa kasi ako kanina, San? Pagsisinungaling ko pero ang totoo malapit na kasing maubos ang perang itinabi ko for this week. Kailangan pa namin mag-home service sa bahay ni Mrs. Robles sa Sabado. Buti na nga at may nag-recommend sa amin ni Danny na maglinis ng bahay niya. Good for 2 days na lang din ang budget ko at kapag naubos to, hindi ko alam kung saan na naman kami kukuha ni Danny ng pagkain namin. Nahihiya na din ako magsabi kay Sam at Chuck mag-grocery na naman ito para sa amin. Sana nga'y madagdagan pa magpapalinis ng bahay sa amin ni Danny. Wala din kasi siyang aasahan mula sa mga magulang niya sa isla dahil sakto lang din ang kita ng tatay niya para sa mga mas nakababatang kapatid niya. Mabuti nga't nakapasok kami sa scholarship dito sa university dahil kung wala, goodbye engineering talaga. Hindi namin afford mag-aral dito sa paaralang ito. Come on, tumigil na muna kayo dyan at kakain kayo ng matinong pagkain sa kantin. Ay, treat. Sabay ligpit dito sa mga gamit naming nakakalat sa lamesa. 10 minutes, Sam. Last na to. Tatapusin ko lang. Tulungan mo na lang si Danny sa kulang niya para diretso na din tayong uwi. Pagkatapos natin kumain ay uuwi din kami agad. Maglalako pa kami ng isda ni Danny sa palengke mamaya. What? No. Balikan nyo na lang yan. Magkano ba kasang kikitain nyo sa paglalako mamaya? Papahiramin ko na lang kayong dalawa. O di kaya samahan nyo na lang ako mag-grocery para sa inyo. Tama nga ang iniisip ko. Ano ka ba, Sam? Napag-usapan na natin to Huwag ka na mag-alala, okay? Kami nang bahala ni Danny. Sige, tatapusin ko na ito para makakain na tayo. Nahiya akong sabi sa kanya. Bakit pa kasi ayaw niyong tanggapin ang tulong ko? Akala ko ba magkakaibigan tayo? Ganun kasi ang alam ko, pag magkakaibigan, nagtutulungan. Parang batang reklamo nito. Minsan nararamdaman ko nagtatampo na ito sa amin ni Danny dahil hindi namin tinatanggap ang offer nito. Mabait si Sam kaya ayaw namin abusuhin ni Danny ang kabaitan nito. May kaya ang pamilya niya. Sa pagkakaalam namin, may-ari sila ng malaking construction firm. Kaya architecture ang pinakuhang kurso ng mga magulang niya dahil ito magmamanage sa negosyo nila. Sabi nito sa amin, pag walang pasok, nagtatrabaho ito sa kumpanya nila. Part ng training niya. So technically, he's earning his own money according to him dahil pinapasahod daw siya ng papa niya. Ilang beses na ito nag-offer sa amin ni Danny na tulungan kami financially pero hindi namin tinatanggap. Nakakahiya lalo na pag malaman ng ibang tao. Baka isipin pa nilang kinaibigan lang namin si Sam para mahututan ito ng pera. Genuine ang friendship namin tatlo. Kahit mahirap kami, alam kong totoong kaibigan ang turing sa amin ni Samuel. Ang drama mo talaga, Samuel. Napaka-arte nito. Hindi ka bagay maging sugar daddy, uy. Pangasar naman ulit ni Danny dito. Daniela, tigil-tigilan mo ako Pag ako napikon sa'yo, si Priscilla lang ang ililibre ko mamaya. Wow, Samuel. Kung maka Daniela ka
At bakit? Papayag ba itong BFF ko na kakain na kayong dalawa lang? Asa ka, Chong? Palabang sabi nito. Oh, talaga lang ha? Paano pag pumayag sa Priscilla na kaming dalawa lang? Anong gagawin mo? Paghahamon nito kay Danny. Konti na lang napipikon na si Daniela kaya nagsalita na ako. Kung kayong dalawa hindi titigil, iiwan ko kayo rito. Warning ko sa kanila kaya tumahimik sila. Ano ba naman kasi ang mawawala kung tigilan nila ang pakikipagbangayan sa isa't isa? Are you done? Tanong sa akin ni Sam nang makita niyang kinuha ko na ang takip ng rotary mechanical pen ko. Tumango lang ako sa kanya habang patuloy na nililigpit ang mga gamit ko. I saw him in my peripheral vision looking at me bago ito bumuntong hininga, kaya tumingin ako sa kanya. Yes? May problema ka, Sam? Nag-aalalang tanong ko. Nakita kong namula ang mukha nito hanggang sa tenga niya. Simula nang manalo akong Miss Intrams, palagi ko nahuhuli si Sam na nakatitig sa akin at kapag tinatanong ko naman ito, wala din namang sinasabi. He's really acting weird. Ganyan na siya dati pero mas lumala lang ngayong nasa 5th year na kami. Nothing. Sige na, bilisan niyo na. Iniiwas nito ang tingin sa akin. How about you, Daniela? Tapos mo na ba ang sayo? Baling nito kay Danny. Alam kong kahit palagi niyang pinipikon sa Danny, concerned din naman ito sa kaibigan ko. Oo, ako pa ba, Samuel? Magpapahuli? Fighter ako, Sam. Fighter. Pagmamayabang pa nito kaya umiiling-iling na lang si Sam sa kanya. Idadaan muna natin itong mga plates kay Engineer Dumagan para hindi na tayo magmamadali bukas sa subject niya. Mabuti na yung advance para makita ni Sir ang effort natin. Nauna na akong tumayo para bitbitin ang mga gamit ko. Kinuha ni Sam ang bag ko at siya nagbitbit nito. Ewan ko din ba rito kay Samuel? Bakit gustong-gusto niyang bitbitin ang bag ko? Minsan nga kahit na shoulder bag pa ang dala ko, kinukuha niya pa rin. He looks cute, though kahit pink pa yung bag ko. Hindi siya nahihiyang magdala nito. Habang naglalakad kami papuntang kantin, ay napansin ko ang daming estudyante ang nakatambay sa quadrangle. Ano bang meron? At saka bakit ang iingay nila na para bang may inaabang ang artistang bumisita dito sa paaralan? Halos kababaihan pa mga nandito. Kahit yung mga nasa ibang department, nandito rin. Psst! Jenny! Tawag ni Danny sa isang tourism student. Hindi nakatiis ang kaibigan ko at nang-uusisa na talaga. Anong meron at dito kayo ngayon tumatambay? May poging bisita sa president. Isa daw sa mga sponsor ng university. Gosh girl, pag nakita mo siya, he's so hot, super gorgeous and, super yummy. Hindi ko na pinatapos kung ano pa ang sasabihin niya. Hinila ko na si Daniela para makapunta na sa kantin. Kanina pa nakasimangot si Samuel. Baka nagugutom na rin ito. Pogi lang pala, kala mo naman kung ano na. Tataas bang grades nila kung mapansin sila ng pogi sa nasabi nila? Kababaihan nga naman. Iwan mo na ngayon si Daniela, Priscilla. Masyadong usisera eh. Anong oras na oh? Kanina may pasabi-sabi pang bilhan mo na makakain sa Priscilla at... Hoy Samuel, may dalaw ka ba? Ba't man sungit-sungit mo? Nagtatanong lang ako ha. Las ka na Sam. Pag ako talaga napikon sa yung buwang ka, susuntukin na talaga kita. Mataray namang saad ni Danny kay Sam. Alam nyo, ako ang napipikon sa inyong dalawa. Kanina pa kayo nag-aaway ah. May pinaguhugutan ba kayong dalawa? Baka yung away-away na yan, saan mapunta ha? Nakatawa ko pang sabi. Kung alam mo lang, if you only knew. Sabay sabi nilang dalawa. Wow, at sabay pa talaga kayo ha? Panunokso ko. Ew, kung yung masungat lang naman na yan, wag na lang uy. Sabi ni Danny sabay irap kay Sam. Talaga lang ha, Daniela? Talaga, Samuel. Tara na nga, baka gutom lang yan. Hinawakan ko silang dalawa sa magkabilang gilid ko. Baka kung saan pa umabot yung patutsadahan nilang dalawa. Wala silang magawa dahil hila-hila ko sila hanggang umabot kami sa kantin. Si Sam ang umorder ng pagkain. Pinakausapan ko si Danny na tulungan si Sam habang ako naman ang nagpresentang maghanap na ng mauupan namin. Kakaupo ko pa lang na may lumapit sa akin. Sila yung grupo ng tourism student na alam kong may gusto, yung leader nila kay Sam. Hindi ko sila pinansin. Pagod ako ngayon at wala akong sa mood na makipagsagutan. And these ladies are freaking annoying. Habol ng habol kay Sam. Halata namang hindi siya gusto ni Sam. Nagdala pa ito ng mga tropa niyang puno ng kolorete ang pagmumuka. Hi Priscilla.
Maarteng bate ni Glenda sa akin. Typical rich student. Maarte, feeling nagmamay-ari ng school at higit sa lahat. Brat, I know her name kasi siyang representative ng department nila sa Miss Intrams. Hello, ganting bati ko rin sa kanya. Do you know where Samuel is? I'm confused kung ituturo ko ba si Sam na nakatingin ngayon sa akin at umiiling or hindi. Kung magsisinungaling naman ako, baka lalong magalit itong grupo nila. Ayoko pa naman magka-problema sa huling year ko dito sa university. I'm about to open my mouth para sabihin sana na hindi ko alam kung nasaan si Sam nang mapansin kong nagsisikuhan ng mga babaeng kasama niya at kinakalabit siya ng mga ito. Hindi ko makikita kung sino tinitingnan nila dahil nakatalikod ako. Ayoko naman lumingon dahil kausap ko pa si Glenda. Oh my gosh, he's so handsome. Why is he here? Nalaki pa ang mga mata ni Glenda. Inipit pa nito ang buhok sa kanyang tenga at halatang nagpapakyut. Ito sa kung sino mang lalaking tinitingnan nila ngayon. Ang bilis naman yatang magbago ng isip niya. Kanina lang sa samang kanyang hinahanap, ngayon nakakita lang ng guwapo. Nag-iba ka agad ang ihip ng hangin. Well, bahala siya sa buhay niya. Buhay niya yan at saka mabuti na rin yan para hindi na niya guluhin ang kaibigan ko. Nakita kong sumenya si Danny na lumipat ako ng mesa dahil wala na rin naman sa akin ang atensyon ni Glenda. Sininop ko na nga ang mga gamit namin para sana dalihin sa mesang itinuturo nila nang may biglang nagsalita sa likod ko. Hey soulmate, where are you going? I froze when I heard a familiar voice talking behind me. Isa lang ang lalaking kilala kong tumatawag sa akin ang soulmate. Tama kong ilang hakbang lang ang layo nito mula sa akin at medyo napalakas pa ang boses niya. Nakita kong sa amin ang atensyon ng mga estudyanteng nasa kantin ngayon. Hala, bakit kaya siya nandito? Naramdaman kong lumakad dito palapit sa amin. Napahigpit ang hawak ko sa aking bag. Hindi ako lumangon dahil hindi naman pangalan ko ang binanggit niya. Baka isipin pa niya na napaka-assuming ko. Priscilla. His soothing voice filled my ears. Natigilan ako. Pakiramdam ko napako ang mga paa ko sa sahig na hindi ko ito maigalaw. My name looks so sexy sa paraan ng pagkakabigkas niya dito. Kung dati nahihiya ako sa pangalan ko, ngayon ay parang gustong gusto ko na ito. I remained standing and didn't move a bit. Hindi ko magawa lumingon kasi pakiramdam ko pag ginawa ko ay magkakadikit kami. Ramdam ko sobrang lapit niya sa akin. Priscilla, let's go. Si Sam. I was about to move my feet para salubungan si Sam na matalim anting ipinukol sa lalaking nasa likod ko nang maramdaman ko may kamay na humawak sa braso ko. Get your hands off her. May halong pagbabantang boss na sabi ni Samuel sa lalaki dahilan para lalong makuha ang atensyon ng mga estudyante. Sam, please lower your voice. Sabi ko na makalapit ito sa amin. Marahan akong hinila nito sa lalaki may hawak sa akin at itinabi ako sa kanya. Who are you? And why are you holding Priscilla? Matapang na tanong ni Samuel sa kanya. He didn't look bothered. His face remains impassive at hindi man lang nito pinansin ang tanong ni Sam sa kanya. Priscilla, do you know him? Nakakunot ang noong tanong ni Sam sa akin. His black eyes seemed darker now. Nakita kong gumagalaw ang panga nito. Ito ang unang pagkakataong nakita kong mag-react ng ganito si Sam. Ay Samuel, napaka-uwi mo. Nakilala namin siya ni Priscilla sa isla dati. Di ba kuya? Hindi ako nakasagot dahil sunod-sunod na nagsalita si Daniela. Nakita kong kumunot ang noo nito pagtawag ni Danny sa kanya ng kuya. He doesn't look old kaya siguro hindi ito sanay na tinatawag na kuya. Agad naman itong tumango kay Danny at numiti pa. But I saw him smirk when he looked back at Sam who's now holding my shoulder. Pulling me closer to him like he owns me. I'm Akiro Sanders. Pagpapakilala nito sa sarili. He even extended his hand para makipagkamay pero tiningnan lang ito ni Sam. Mabuti na lang at mabilis si Daniela at siya ang nakipagkamay dito. Hindi ko rin kasi maabot ang kamay niya kasi mahigpit ang pagkakaakbay sa akin ni Sam. By the way, I'm here to invite you guys to have dinner with me later. That's if you're free. No, we're not. Diretsyong sagot ni Sam sa kanya. Hindi na kami nakasagot ni Danny dahil iba na ang mood ni Sam. Nagtagisan silang dalawa ng tingin. Marahan kong siniko si Sam para tumigil ito. Napalingon ito sa akin kaya pinanlakihan ko na ito ng mata bilang babala. Pasensya na po sir.
May gagawin pa kasi kami mamaya. Maayos kong pagtanggis sa paanyaya niya. Hindi talaga kami pwede na Daniela dahil maglalako pa kami ng isda mamaya sa palengke. Sayang din nakikitain namin kung sakaling paulakan namin ang imbitasyon niya. Isa pa, nakakahiya naman na ngayon pa lang ulit kami nagkita pero magdi-dinner na agad. He looked at me gently and smiled. Parang bait niya namang tingnan pag nakangiti. Mas lalo itong gumawa po ngayon. He's wearing white dress shirt and slacks na mas nagpapaaliwala sa kanyang mukha. Napansin ko ding mas lumaki ang katawan nito ngayon kumpara noong unang kita namin sa isla at mas naging matikas ang tayo niya. He looks matured and more handsome than before. Okay, next time then? Nakangiti nitong sabi na nakatingin lang sa akin. Hindi ko alam kung ano sasagot ko kaya tipid lang ako ngumiti sa kanya. Gotta go. See you around, soulmate. Kumindat pa ito sa akin bago umalis. What are you doing here, Brud? Simon asked. The night is still young. Bakit nagbumukbo ka dito? Kaya napili ko itong pwesto ko cause I don't want someone bugging me tonight. Pero nakita pa rin ako nitong mga kaibigan ko. I didn't answer him. I pursed my lips and continued sipping my drink. Whoa, the architect is here. I guess we'll be enjoying tonight. Nakangiting bati ni Willard at umupo pa talaga ito sa tabi ko. Ay, what's with these brutes? Bakit ba nila ginugulong pananahimik ko dito? So, what brought you here, Architect Sanders? Hindi pa ito nakontento at nagtanong pa talaga. Can't they just drink in peace? I wonder how come they became friends with my brother. They are so annoying and irritating. Ang iingay pa ng mga bibig. Lalo na ito sa Guerrero na may built-in megaphone sa bibig. I saw Nico walking towards us. Hinarang ito ng dalawang babae pero masungit niya lang nataningnan. Pagkakinda niya sa akin ay tumangulang ito at umupo sa pwesto niya. Mabuti pa itong sa Nico. Tahimik lang pero minsan nasobrahan din ito sa pagiging tahimik niya. Naging snub na ito at halos hindi na nagsasalita. Dude, look at that lady in red. Kanina pa yan tumititig sa'yo. Sabi ni Will sa katabi nitong si Simon. Not my type, dude. Sa'yo na lang. Mabilis naman tanggi nito sa isa. I remained quiet. Gusto ko lang uminom ngayon. I'm so annoyed after visiting my friend who is the president of the university where Priscilla is studying. Sinadya ko talagang puntahan ang kaibigan ko para may rason akong makita si Priscilla. I don't know what happened to me after kong naging judge doon sa beauty pageant na sinalihan niya. Hindi na siya mawala sa isipan ko. Her beautiful pair of black eyes, cute nose and pinkish lips keeps flashing in my mind. I feel like I'm hypnotized by her beauty. At ang dahilan kung bakit ako naiinis ngayon ay yung kasama niyang lalaki kanina. I don't know if he's her boyfriend or what. Sobrang makabakod. Ang angas pa na hindi man lang inalis ang pagkakaakbay kay Priscilla. Kung hindi lang ako nahiya sa kaibigan ko, baka binangasan ko na yung pagbumukha ng lalaki iyon. At may guts pa talagang tanungin kung sino ako. Hindi niyo ba ako kilala? I'm the famous architect, Sanders. Kilala ako sa larangang ito. Hindi niyo ba nababasa? Sa magazine? Ilang magazine na nag-feature sa akin Ang mukhang ito hindi niya kilala? Hindi sa pagmamayabang, ako ang pinakagwapo sa aming magkakaibigan I was about to leave pero dumating si Kuya Alex na malayo pa lang ay may masungit ng tingin na ipinupukol sa akin. I know Kuya is having trouble with investors in Cebu kaya palagi mainit ang ulo. Dinagdagan pa nitong babaeng nakabuntot sa kanya. What are these women doing in their lives? Hindi na ba ngayon uso ang salitang pakipot o kayo maghintay? Hey Aki, how are you? Ang tagal natin hindi nagkita. Jana greeted as if we're close. Hindi ko siya pinansin. Naiirita din ako sa babaeng ito. I don't know what happened to her. She's acting different now. Dati, simple lang naman ito. And then feeling close pa ito sa akin. Like what the hell? Hindi tayo friends para mag-pet name ka sa akin. May paaki-aki ka pang nalalaman. Akira, come to my office early morning tomorrow. My brother said coldly, and he is bossing around again. He really thinks that he is my boss. What the hell? Wala naman kami sa opisina niya pero alam niya talaga paano ako inisin. Yeah, he is the CEO, but I'm the VP as well.
Kinunutan ko siya ng noo pero ginantihan din ako nito ng pagtaas ng kilay. Kung hindi lang kita kapatid, kanina ka pa nakangudngud dyan sa mesa sa harap mo eh. Pero syempre joke lang. Love ko yan si kuya. Masungit lang yan pero spoiled kami ni Bunso sa kanya. Akira, do you hear me? Ulit dito sa akin. Tumango ako sa kanya pero hindi niya inalis ang tingin sa akin kaya napilitan akong sumagot. Yes, kuya. Sabi ko, saka pa nito inalis ang tingin sa akin. Ay, ang very good naman ng architect na yan. Guerrero, thesis na sinugundahan naman ni Simon. Siyempre, ganun talaga. Basta mga middle child bababait. Diba dude? Tinasan ko ng kilay silang dalawa na ngayon ay nagtatawa ng muli. I don't know what's wrong with these people. Natatawa kahit wala namang katatawanan. Bakit ba kasi lumapit pa itong mga ito sa akin ngayon? Tahimik akong umiinom dito ah. I just want to chill my mind. Nabubwisit ako sa mga ito. I don't have time for their shits tonight. Kaya bago ko bang kakita ng away, mas mabuti pang umuwi na lang ako sa kondo at matulog. Yeah, mas mabuti nga na ganoon na lang. Bukas ko na lang ulit pagpaplanuhan kung paano ako makakalapit sa soulmate ko. That girl has really something kaya hindi siya mawala sa isip ko. Bukas pupuntahan ko siya ulit sa university nila. Tingnan natin kung makakawala pa ba siya sa akin. Huwag lang subukan na lalaki iyon na bakuran siya ulit at baka hindi ko na matansya ang sarili ko. Mabugbog ko siya. Wala akong pakialam kung sino o kaninong angkan siya galing. Huwag niyang bakuran ng soulmate ko kung ayaw niya ng gulo. Alam mo Priscilla, hindi ko inaasahan na makita natin ulit si kuyang namakyaw ng isda mo sa isla. Imagine girl, 3 taon nang nakalilipas at naalala ka pa niya. At anong mas nakakakilig? Yung tinawag kanyang soulmate? Shit girl, ang haba talaga ng hair mo. Iba talagang beauty mo, BFF. Hindi mapigil ang bibig ni Danny. Ilang beses niya na itong paulit-ulit na binabanggit mula kanina pag uwi namin galing university hanggang sa nagtitinda na kami ng isda sa palengke at hanggang ngayong pauwi na kami sa boarding house.